Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanata ay 10, mga talatang 13 hanggang 16. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Nagalit si Jesus nang makita ito. Ano ang ikinagalit ng ating Panginoon sa atin pong pagbasa? May mga tao po kasing ibig maglapit ng kanilang mga anak na bata, pamangking bata, apong bata, basta't bata, kay Jesus para mapagpala at mapatungan ng kamay ng ating Panginoong Jesus. Ngunit mismong ang mga alagad ang pumigil at pumadlang. Sabi nga sa ating pagbasa, pinagwikaan pa sila. Maaaring nakakasugat ng damdamin ang mga salitang kanilang binitawan sapagkat sila'y sinaway, pinagbawalan, pinagwikaan. Ang hindi pag-uunawa ng mga Pariseo at ng mga Hudyo sa plano ng Diyos, hinggil sa pag-aasawa ay sinundan rin ng hindi pag-uunawa ng mga alagad, hinggil sa tunay na kahulugan ng pagtahak sa landas ni Kristo. Pinigilan nila ang mga bata para lumapit kay Kristo sapagkat para sa kanila, walang saysay at hindi sila karapat-dapat na lumapit kay Kristo. Totoo din naman kasi, nung kanila pong kapanahunan, mga lalaki lang na nasa hustong gulang ang may karapatan sa mga ganoong gawain. Ang mga babae at ang mga bata ay walang puwang sa lipunan para sa kanila. Ngunit pagdating kay Jesus, ang mga babae ay may puwang sa kanyang samahan, sa kanyang ministry, sa kanyang paghahari. Ganun din ang mga bata, may puwang sa paghahari ng ating Panginoon. Welcome ang lahat kay Jesus. Wala siyang itinatangi, wala siyang tinatanggihan, wala siyang iniit sa puwera. Pinigilan nila ang mga bata para lumapit kay Kristo sapagkat para sa kanila walang saysay at hindi sila karapat-dapat na lumapit kay Kristo. Noong pinuna nila ang nagpapagaling at nagpapalayas ng demonyo na hindi nila kasapi, ito'y naguhudyat na ang mga alagad ay nagiging mga mayabang na at patungo sa pag-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Totoo, di ba? Sa mga nakaraang pagbasa natin, pinagbawalan nila ang gumagawa ng pagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus sapagkat ginagawa nilang eksklusibo para sa kanila lang ang paggawa at pagpapalayas ng masamang espiritu. Ngayon, makikita natin sa ating pagbasa, pinagbabawalan naman nila ay ang mga bata na makalapit kay Jesus. Sabi sa ating binasa, ito'y pagmamayabang. Ito'y hudyat na malapit na silang yumabang sapagkat sinusulot, sinasarili na nila ang ating Panginoon. Hindi na nila pinapahintulutang may makalapit pa kay Jesus. At ito'y ikinagagalit ni Jesus. Yun yung sabi. Nilinaw ni Jesus na ang mga bata ay mga modelo sa wastong pagtingin sa kaharian ng Diyos. Ang kanilang pagiging payak o simple ay madaling turuan at bukas ang pusong handang tumanggap kung anuman ang ibinibigay sa kanila. Ang maging tulad ng mga bata ang inaasahan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa halip na maging mapagmataas at abusuhin ang kanilang kapangyarihan, kailangang sila'y magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at magalang sa iba. Kaya nga, pag atin pong patuloy na pinagnilayan, ito pong ating pagbasa, makikita natin na unti-unti na silang sinasaway ni Jesus sa kanilang mga maling pag-aakala. Katulad ng pagsasaway nila sa mga taong gumaganap ng tungkuling hindi nila magampanan, na may gumawa na kanilang nakita at nasaksihan at pinagbawalan. Hindi yun nagustuhan ng Panginoon. Ngayon naman sa ating pagbasa, ang mga batay kanilang pinagbabawalan, hindi rin ito nagustuhan ng ating Panginoon. Bagkus ang gustong sabihin ng ating Panginoon sa kanila ay maging tulad sila ng bata sapagkat sa mga bata, naghahari ang kaharian ng Diyos. Sa tulad ng mga bata, ang katulad ng mga bata,
sila lamang ang pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga, paano natin isinasabuhay ang mga kapangyarihan na ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Maaring posisyon yan, katungkulan, gampanin. Paano natin ito isinasagawa at isinasabuhay? Paano natin ito pinanghahawakan? Ito na ba ang nagtutulak at naguhudya sa atin para maging mayabang at hindi na tayo nagiging tulad ng bata-bata na mapagpakumbaba, madaling turuan, madaling maging maamo, madaling maging mapagpakumbaba? Maraming salamat, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, share nyo naman. Ayan, ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.